Masama pa rin ang loob ni Ditas kay Angela, dahil sa nasaksihan niya sa parking lot ng kumpanya nito, hindi niya akalain na niloloko na pala siya nito sa likod niya. Alam niyang wala siyang karapatang magalit, dahil no feelings involve ang relationship nilang dalawa, pero kahit na ganun, magkasintahan pa rin sila, at kasama yun sa usapan. Sweet sila sa isa't isa kapag magkasama, nagkikiss sila, naglalambingan. Kaya dapat hindi rin pwede ang cheating sa kanila habang nasa loob pa rin sila ng isang relasyon, nasa katwiran naman siya, hindi ba? Kaya may karapatan siyang sumama ang loob ngayon sa babae, dahil nag-cheat ito sa kanya. Naalala niya pa kung gaano kaganda ang babaeng kasama nito kanina sa parking lot, para itong isang supermodel na lumabas sa isang magazine, malakas ang kumpiyansa niya sa sarili na maganda siya, pero kung ikukumpara siya sa babaeng yun, walang-wala siya. Bagay silang dalawa ni Angela, pareho silang parang mga modelo, pareho silang perpekto sa kagandahan, wala akong makitang kapintasan sa panlabas nilang kaanyuan. Lalo tuloy siyang nakalaramdam ng sama ng loob, kaya naman kinagabihan, nang umuwi si Angela, hindi niya ito sinalubong gaya ng parati niya ng ginagawa sa tuwing uuwi ito, nanatili lamang siya sa kwarto niya at nagpakaabala sa panunood ng movie, habang nakahilata sa kama. Comedy ang pinanonood niya, pero hindi man lang niya magawang tumawa. Kaya sa halip na humahagalpak siya sa tawa dahil sa pinanonood niya, nakabusangot ang mukha niya na parang inis sa palabas na pinanonood niya. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito nang dahil lang sa nakita niya. Pero naiinis talaga siya dahil pakiramdam niya'y pinagtaksilan siya. Naantala lang ang panunood niya nang may kumatok sa pinto. Hindi niya na pinagkaabalahang pansinin pa yon, dahil alam na niya kung sino ang nasa labas ng kwarto niya. Hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok ang inaasahan niya ng tao, hindi niya ito pinansin at tumutok lamang sa pinapanood. Pinakiramdaman niya lang si Angela, hindi siya gumalaw sa pwesto niya at nagpatuloy lamang sa pagpapanggap na pagtutok sa palabas. Bahala siya riyan, cheater, hindi ko siya papansinin. Ditas, I'm already here, pero hindi niya pa rin ito pinansin, alam niyang nagtataka na ito ngayon sa inaasta niya, palibhasa. Hindi nito alam na nahuli niya na ang kalokohan nito. Ditas, I'm here. Why are you not minding me? May problema ba tayo? Ditas, ano ba? What's your problem? Ditas, look at me. What's your problem? Bakit ayaw mo akong pansinin? Wala, at saka siya muling nag-iwas ng tingin. Tell me, please, sabihin mo sa akin ang problema, para maayos natin agad, please. Tell me, Ditas, please. Anong dahilan kung bakit parang naiinis ka sa akin? There's something wrong. Naiinis kasi ako sa'yo. Sino ba yung kasama mong babae kanina? Siya na ba ang bago mo? Pero, di ba, tayo pa. Hanggat hindi natatapos ang plano mo, girlfriend mo ako. Kaya bakit nakikipag-date ka na agad sa iba? Date? Naguguluhan at patanong na sambit nito. Si Empress ba ang tinutukoy mo? Empress pala ang pangalan ng babaeng bagong dine date mo. Sana sinabihan mo man lang muna ako, para naman hindi ako nabigla. Pero nagulat siya nang bigla na lamang itong tumawa, na tila ba'y naaaliw sa mga sinabi niya. Inaasar niya ba ako? Tuwang-tuwa ba itong niloloko siya? Bakit ka ba tumatawa? Nakakatawa ba ang lokohin ako? Ano ka ba? Empress is my cousin, imposible na i-date ko siya, gulat niya itong tiningnan. Cousin, pinsan nito ang babaeng nakita niyang kasama nito sa parking lot ng kumpanya nito. Yes, cousin, pinsan. Wait, are you jealous? Ditas. Kaya ka ba naiinis na makita akong may kasamang ibang babae, dahil nagseselos ka? Ako, nagseselos, bigla siyang napaisip, nagseselos nga ba siya kaya siya naiinis na makita itong may ibang kasamang babae, pero bakit? May gusto na ba ako sa kanya? No, wala sa sariling usel niya. Imposible, dahil straight siyang babae. Napaka-imposible na magkagusto siya sa kapwa niya babae. No, hindi ka nagseselos, are you sure? Tama ba ang iniisip niya? Lumilihis na rin ba talaga siya ng kasarian? Naguguluhan ka. Interesting, sambit nito, kapag Kwan ay hindi na siya hinintay pa na makasagot, dahil tuluyan na nitong inilapit ang mukha sa kanya at hinalikan siya. Nasanay na siya sa presensya ng babae, kaya parang hindi niya na magagawa pa ang lumayo rito. Tunay nga kayang may damdamin na siya para kay Angela, kahit na isa itong babae katulad niya.
Ganun ba kalakas ang charm nito para mahulog siya ng ganun? Di ba, mahal niya si Manuel. Pero bakit ang bilis nung nawala nang mapagdesisyonan niyang piliing pumanig kay Angela para sa pera? Bakit napakadali para sa kanya ang talikuran si Manuel? Dahil ba sa hindi naman talaga niya ito minahal? Simpleng atraksyon lang naman siguro ito, hindi ba? Imposible naman sigurong mahalin ko ang isang babaeng tulad niya, hindi ba? Naguguluhan na siya sa nararamdaman niya. Bakit ba naman kasi kailangan niya pa itong maramdaman? Ginagawa niya lang naman ang lahat ng ito para yumaman. Bakit kailangan niyang maguluhan ng ganito? Hindi makapaniwala si Angela na pagseselosan ni Dites ang pinsan niya. You're really interesting, Dites. Ganon nga siguro kalakas ang charm niya sa mga babae, gaya ng parating sinasabi ni Sachi. Kaya nga napakarami na ring babae ang dumaan sa buhay niya noon. Hindi na siya magugulat kung mapapabilang si Dites sa mga babaeng yun. But, from all of them, you're different, Ditas. I'm on my way, matapos sagutin ng tauhan niya sa kasino ang tawag niya, habang naglalakad siya palabas ng bahay ni Ditas, hindi pa tapos ang trabaho niya, dahil kailangan niyang bisitahin ngayong gabi ang isang kasino niya rito sa Avida. Nang makarating siya sa kasino, agad siyang inisikaso ng mga tauhan niya. Ni-report sa kanya ang lahat ng dapat i-report, habang pinanood niya ang mga kaganapan sa kasino mula sa monitor ng surveillance. Napapangisi na lamang siya dahil sa dami ng mga taong gaaman na umaasa lang sa swerte para yumaman. Ganun ba talaga kahalaga ang pera sa mundo? Dahil dito sa ilegal na mundong pinasok niya, ang dami niya ng taong nasaksihan na nagpatayan ng dahil lamang sa pera. Pathetic. Gagawin ang lahat para lang makaangat. Just like Dites. Muli siyang napangisi nang maalala ang babaeng kanina lang ay kasama niya. Kabilang ang babae sa mga taong sabik sa karangyaan, na ginagawa ang lahat maabot lamang ang nais na kayamanan. Ayaw niya sa mga taong katulad nito, pero sa hindi niya maipaliwanag na kadahilanan, hindi niya ito magawang alisin pa sa buhay niya, kahit natapos na naman ang role nito sa plano niya. Sumuko na ang ex-husband niya. Kaya aanhin niya pa ba ang babae? Ilang buwan na rin ang lumipas magmula nang simulan niya ang plano niya. Pero nang huling makausap niya si Manuel parang biglang nawala ang galit niya. Sapat na ba ang dinanas ni Manuel para mapatawad niya ito? She feels so exhausted. Napakarami ng mga gumugulo sa kanyang isipan, si Manuel, si Dites, ang mga plano niya. Tao lang din naman siya para makaramdam ng pagod. I deserve a break. Pero, may oras ba siya para magpahinga? Baka malingat lamang siya, nabaliktad na ang sitwasyon at siya naman ang maghahirap at luluhas sa huli. Ayaw niyang mangyari yun, hindi niya pwedeng hayaang mangyari yun. Parang wala lang sa kanya ang mga nangyayari, pero stress na rin siya, kailangan niya talaga ng pahinga, kahit na saglit lang, kahit na isang araw lang. Kaya naman kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang assistant niya. Prepare my rest house. I'm having a 3 days vacation starting tomorrow. Nariyan naman si Boyet na napagkakatiwalaan niya sa lahat. Kaya wala dapat siyang ipag-alala. At isa pa, umuwi na rin naman si Sachi, kaya ang kaibigan na ang bahala sa kumpanya. May mga mapagkakatiwalaan naman siyang pwedeng iwanan sa mga business niya. Kaya pwedeng-pwede siyang magbakasyon. 3 days vacation, not bad, wow. Manghang bulalas ni Ditas nang makarating silang dalawa ni Jasmine sa rest house, nasa labas pa lamang sila ng airport, ang ganda na agad ng tanawin, ang colorful ng paligid dahil sa mga palamuti. Masamang mamangha ka lang, marami pa kong ipakikita sa iyong magandang lugar dito. Sa totoo lang, nagulat din siya nang bigla na lamang siyang ayain ni Angela na magbakasyon. Sa pagkakaalam niya kasi ay napaka-busy nito sa trabaho. Mabuti na lamang at naisip naman nito ang magpahinga kahit na ilang araw lang. Hindi nagtagal ay sa wakas, narating na rin nila ang rest house na pag-aari ni Angela. Hindi niya rin napigilan ang sarili na mamangha dahil sa ganda ng bahay bakasyunan na ito. Sigurado bang bahay bakasyunan lang Otto? Let's go! At saka na siya iginiya ni Angela papasok sa loob. Habang ang mga gamit naman nila ay ang driver na sumando sa kanila ang umasikaso. Hindi na siya nagulat nang may samalubong sa kanilang mga kitiwala sa bungad pa lamang ng pinto ng bahay. Kapag kwan ay agad na umasikaso sa kanila. Ganito talaga kapag mayaman, parating pinagsisilbihan.
Dahil galing sa biyahe, napagdesisyonan na muna nila ang magpahinga sa kanilang kwarto. Syempre, share sila sa kwarto at kama, at syempre, hindi mawawala ang lambingan nila. Ito ang dahilan kaya madalas ay nalilimutan niyang hindi totoo ang relasyon nilang dalawa, masyado kasing makatotohanan ang pagpapanggap nila. Pipilitin niya na lamang ang sarili na mag-focus sa magandang buhay na meron na siya ngayon. Tutal yun naman talaga ang dahilan kung bakit siya pumayag sa setup na ito. Kung ano-ano lang ang ginawa nila sa loob ng bahay, after nilang kumain ng lunch, tinuruan siyang maglaro ng chess ni Angela sa living room, na puno nga ng lipstick ang mukha niya, dahil ang parusa kapag na-checkmate, papahira ng lipstick sa mukha. Paano naman kasi ako mananalo? Hindi ko nga masyadong gets ang laro. Pero sa kabila noon, nag-enjoy pa rin naman siya, dahil napapanood niya kung paano ka-genuine ang tawa at ngiti ni Angela. Ibig sabihin, masaya rin ito ngayon, pareho silang nag-e-enjoy sa ginagawa nila. Nang magsawa sila sa paglalaro ng chess, tinuruan niya naman si Angela na mag-ganchilyo, sinadya niya talaga ang magdala ng mga materials, dahil plinano niya na talaga ito, dahil hobby niya ang paggaganchilyo, gusto niyang maging bonding nila itong dalawa ni Angela. Natutuwa siya dahil hindi mahirap turuan si Angela, unlike her, napakabilis nitong matuto, kaya naman na-enjoy rin nila ito. Tawa pa ito ng tawa dahil isang bra ang ginawa niya, habang ito naman ay isang envelope style na wallet. Napanguso na lamang tuloy siya't ibinigay sa babae ang ginawa niya, saka ito inutusang suotin yun mamayang gabi. Oo na, happy, pakiramdam niya tuloy nababaliw na siya, dahil napadadalas na ang pakikipagtalo niya sa sarili niya. Hanggang sa sumapit na ang hapon at papalubog na ang araw. Inaya siya ni Angela na maglakad-lakad sa labas, kaya naman ngayon ay holding hands while walking sila around the rest house, maggagabi na raw kasi, kaya ayaw nang lumayo pa ni Angela. Though, ayos lang naman yun, dahil kahit dito lang sila ay enjoyable pa rin naman ang magandang paligid, napakalinis dito, parang napakadisiplinado ng mga taong nakatira dito, dahil wala siyang makitang kalat sa paligid. Bigla niya tuloy na alala ang isla, ganun din kasi sila doon, inaalagaan nila ang isla, hindi nila hinahayaan na magkaroon ng basura o kahit na anong kalat sa paligid. Parang namimiss niya tuloy ang lugar na yon. Kahit naman na parati niyang sinasabi noon na gusto niya nang umalis doon at ayaw niya nang bumalik pa, hindi pa rin naman niya may aalis sa sarili na may magaganda rin naman siyang memories doon kasama ang pamilya niya. Di bale, kapag tuluyan ang napasa akin ang isla, pwede na akong bumalik doon, tapos doon ko ipagagawa ang mansyon ko, para makasama ko na ulit sina Lola at Inyang. Tapos isasama niya rin doon si Angela. Aayain niya rin ang babae na doon na rin tumira kasama niya. Ang tanong, papayag kaya siya? Gugustuhin kaya nito ang makasama siyang tumira sa isla? Anong iniisip mo? Kanina ka patahimik, mukhang ang lalim ng iniisip mo. May problema na naman ba, Ditas? Wala, no, huminto sa paglalakad si Angela, dahilan para mapalingon na siya rito, hindi ito nagsalita, at sa halip ay iginiya siya patungong bench na nakita nila. If you have a problem, please, don't hide it from me. Promise, wala talagang problema, Angela, namimiss ko lang siguro sila Lola, kasi bigla silang pumasok sa isip ko, wala naman kasi talagang problema, hindi niya lang talaga napansin na napalalim na pala ang pag-iisip niya. Ngumiti na rin si Angela, at saka siya hinaplos sa mukha, just tell me if you want to visit them, pwede naman tayong pumunta sa isla kahit na kailan mo gusto. Ayokong bumalik doon hanggat wala sa pangalan ko ang islang yun, nangako ako na babalik ako doon ng taas noo, at mangyayari yun kapag naging sakin na ang islang yun. Natatakot kasi siya na baka kapag bumalik sila doon, iwan na siya ni Angela at ibalik siya sa dati niyang buhay, ayaw niya nang bumalik pa sa hirap. Ibinaba niya ang dignidad niya para lang umangat ang buhay niya. Hindi niya pwedeng hayaang mabaliwala lang yun. Sige, sasabihin ko agad kapag gusto ko nang bisitahin sa isla sila Lola. Yamakap siya sa braso ng babae, at saka niya isinandal ang ulo niya sa balikat nito. Kailangan niyang manatiling praktikal, hindi pwede mauwi sa wala ang lahat ng ginawa niya. Hindi niya pwedeng pair-alin ang damdamin niya, dahil gagawin lamang siya nitong Tim-ang. At sa oras na madala siya sa feelings na nararamdaman niya for Angela, hindi malayong bumalik siya sa pagkakalubog sa putik. Hindi niya pwedeng hayaang mangyari yun. Kinabukasan, maaga silang nagising, dahil maaga ring magsisimula ang kanilang pamamasyal.
Bukas lang ay babalik na sila sa Avida kaya naman buong araw sila ngayong mamamasyal at mag-e-enjoy sa lugar na ito. 3 araw lang kasi pwedeng mawala sa trabaho si Angela, dahil sa dami ng ginagawa nito. And Ditas understand that. Kaya naman susulitin niya ang buong araw na ito kasama ang babae. Mas nauna pa nga siyang nagising kanina, dahil sa sobrang excitement na nararamdaman niya sa mga gagawin nila ngayong araw. According to Angela, ang unang gagawin nila ngayong umaga ay trekking. Dahil ang una nilang pupuntahan ay ang sikat na falls. Though, hindi naman bago pa sa kanya ang falls, dahil meron naman nun sa isla. Excited pa rin siya, dahil ang sabi ni Angela ay mas mataas ang falls na nasa isla. Tapos pwede pa silang maligo at tumalon mula sa tuktok ng falls kung malakas ang loob nila at marunong siyang lumangoy. Kaya naman talagang na-e-excite siya. Nang makarating sila dun, 1 oras silang nag-trek. Mabuti na lamang at sanay siyang maglakad ng mahabang oras, kaya naman hindi niya prenobalma ang pagod. Wow! Ang ganda! Manghang bulalas niya habang nakatingin sa magandang falls. Tama si Angela nang sabihin na mas mataas ito kumpara sa falls na nasa isla, at mas malawak din ang lawa rito't napakalinaw ng malalim na tubig. Smile! Mabilis siyang nag-smile sa camera, habang nakayakap sa baywang niya si Angela. Beautiful, nakangiting usol ni Angela habang nakatitig sa picture nilang dalawa. Alam kong maganda ako, huwag mo namang titigang masyado. Baka kasi matuno, dahilan para matawa ito't ginantihan siya ng kurot sa tagiliran. At dahil malakas ang kilati niya sa parteng yun, hindi niya napigilan ang pagtili niya. Hanggang sa mauwi sila sa paghahabulan, dahil pilit siyang kinikiliti ng babae. Hanggang sa nauwi na rin sila sa pagligo sa malalim at malinaw na tubig ng lawa. Pinagsuot sila ng orange life vest nang nagbabantay sa kanila for safety, kahit na marunong naman silang lumangoy. Sobrang saya ng oras na ito. Hinihiling niya na sana'y parati silang ganito, yung masaya lang at walang iniisip na problema. Lihim din niyang hinihiling na sana totoo na lang ang mayroon sa kanilang dalawa ni Angela. Nagtungo sila sa isang fine dining restaurant, at saka doon kumain ng lunch. Wala siyang sawa sa pagtitake ng pictures gamit ang phone niya. Siyempre, kailangan niya ng memories at proof na nagpunta siya sa lugar na ito kasama ang isang mahalagang tao sa buhay niya. At nang lumubog na ang araw, nagtungo naman sila rito sa garden. Ito raw ang most beautiful and largest garden sa bansang ito. Hinuli nila ito, dahil maganda raw mamasyal dito kapag gabi, dahil binubuksan ang mga palamuting ilaw. Wala ring entrance fee ang garden, kaya naman libreng-libre yung tumambay at mamasyal sa loob. Ang babayaran lamang ay ang mga pipitesang bulaklak sa loob, kung nanaisin nila ang mamites. Pero dahil gabi na, mas pinili na lamang nilang enjoy and titigan ang mga naggagandahang bulaklak. Nilaibat nila ang malawak na hardin, may nakita pa nga silang parang maze na gawa sa halaman. Kaya naman sa huli ay naupo na lamang sila sa isang bench, habang nakatitig sa malawak na tanim na mga rosas. Napakasarap sa matang titigan, lalo na't nasa tabi niya si Angela. Magkasugpong ang mga kamay nila, habang nakasandal naman ang ulo niya sa balikat ng babae. Ang dami nilang ginawa at pinuntahan ngayong araw, pero sa halip na pagod, tanging tuwa at saya lamang ang nararamdaman niya. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong saya. Tipo na kung papipiliin siya, pera o maramdaman habang buhay ang saya. Hindi siya makapaniwala sa pumasok sa kanyang isip. Talaga bang magagawa niyang ipagpalit ang pera para lang sa pakiramdam na ito? Talaga bang ayos lang sa kanyang ipagpalit ang kayamanan makasama lamang habang buhay si Angela? Ganon na ba kalalim ang nararamdaman niya para sa babae, para magawa ang bagay na yun? Hindi siya makapaniwala sa sarili niya. Straight siyang babae, tapos mahuhulog siya sa kapwa niya babae. Wala sa plano niyang mangyari ito. Si Manuel nga ay napakadali lang para sa kanya ang talikuran. Pero itong si Angela, iniisip niya pa lang, parang hindi niya na kaya. Ano ba ang ginawa sa kanya ng babaeng ito? Bakit nagkaganito siya rito? Di kaya kinulam niya ako, dahil balak niya rin talaga akong gantihan. Pinigilan niyang mabatukan ang sarili. Kung ano-ano na lang kasi ang pumapasok sa isip niya. Nababaliw na yata siya. Oo, nababaliw na ako, dahil nagkakagusto na ako sa kapwa ko babae. Nawawala na siya sa sarili niya.
Nag-enjoy ka ba ngayong araw na ito, Ditas? Oo naman, ikaw ba? Of course, I also did. I'm glad nag-enjoy ka. Salamat, dahil isinama mo ako rito. Ang saya ko ngayong araw na to. Ulitin natin ito, ha? Matamis itong ngumiti sa kanya. Siyempre, if you want, kapag pwede na akong mawala ng matagal sa work, let's come back here. Tapos magbakasyon tayo ng matagal dito. Malawak siyang napangiti sa tuwa, dahil sa sinambit nito, at saka siya magiliw na sumagot, oo naman, gustong gusto ko. Bumalik tayo at magbakasyon ng matagal dito. Umakto siyang nag-iisip, mga 1 buwan siguro ay ayos na. Sige, 1 buwan tayong magstay rito. Dahilan para mapatili siya sa tuwa't niyakap ito. Pangako yan, ha? Aasahan ko yan, Angela. Kaya huwag kang paasa. I promise. Hindi ako ang tipo na hindi tumutupad sa pangako. So, no worries. Mark my words. One day we'll come back here, and we're going to stay here within 1 month. I promise you that. Mas lalo siyang nakaramdam ng saya. Aasahan niya talaga ang mga sinabi nito, dahil nagtitiwala siya kay Angela. Ngayon lamang siya nagtiwala ng ganito sa isang tao, bukod sa pamilya niya. Alam niyang hindi yun sisirain ng babae. Excited na akong dumating ang araw na tuparin niya ang pangako niya. Malawak na lamang siyang napangiti at mas hinigpitan ang pagyakap sa babae. What? Gulat na bulalas ni Manuel, matapos marinig ang sinambit sa kanya ng kanyang secretary. Pakiramdam niya'y nabingis siya dahil sa balitang inihatid nito sa kanya. Are you serious? Ang secretary po ni Ma'am Angela ang nakausap ko. Here are the documents. Inilapag nito sa mesa niya ang mga dala nitong dokumento. Kaya naman isa-isa niya yung tiningnan at binasa. Napaawang na lamang ang lobby niya dahil totoo. Ibinigay sa akin ni Angela ang isla. Binili ni Angela sa kumpanya nila ang islang yun, tapos ngayon ay nakapangalan na ito sa kanya. Anong dahilan ng dating asawa para gawin ito? Why did she give me the island? Wala bang pinadalang message para sa akin si Angela? Umiling ito. Wala po. Basta ang sabi lang sa akin ng secretary niya, pinabibigay raw yan sa iyo ni Ma'am Angela. Naibalik niya ang paningin niya sa hawak niyang mga dokumento. What are you planning again, Angela? Kailangan niya itong makausap.